Isang mapagpalang araw po, isang pagbati mula sa Good Shepherd Christian Academy of Batangas. Nagagalak po tayo ngayong araw na ito sapagkat tayo po ay merong lakas at buhay galing sa ating Panginoong Diyos upang maipagpatuloy po natin ang ating mga mahahalagang gawain. Sa pagkakataong ito, ating pong isasagawa ang orientation para po sa mga mag-aaral at mamaya po namang gabi ay para sa ating mga magulang ang ating pong online orientation and conference with the parents. Sa school year pong ito, 2020-2021, ay naiiba po ang ating pag-aaral. Tinatawag po itong distance learning or distance education, kung saan ang mga mag-aaral at ang guro o ang paaralan ay magkahiwalay habang ang mga mag-aaral ay ipinagpapatuloy ang pag-aaral. Ito nga po ay sa dahilang mayroon pong banta sa kalusugan at seguridad ng ating mga buhay dahilan po ng coronavirus. Ngunit sa kabila po ng krisis na atin pong nararanasan, ay sinisikap pa rin po ng Department of Education at ng mga paaralan na ituloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral. At wala pong ibang option kundi ang paraang distance education. At upang masiguro ang katagumpayan ng pag-aaral sa ganitong sistema, ay mahalaga po na mayroon tayong ilang mahalagang panuntunan at gabay na atin pong oobserbahan o susundin upang magtagumpay pa rin po tayo sa ganitong paraan ng pag-aaral. Narito po at sundan natin, pakinggan ang ilang mga gabay at panuntunan sa atin pong pag-aaral ngayong school year 2020-2021. Sa Good Shepherd Christian Academy of Batangas, bawat mag-aaral ay nararapat na magkaroon ng kanyang kopya ng Biblia. Ang Bible po na ginagamit natin ay yung Old Tagalog Version o ang Biblia. Ito po ang kanyang itsura. Bakit po Biblia? Basahin po natin ang ilang mga verses na nasa Bible. Exodus 20 verse number 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumanggal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sunod po, Exodus 20 verse 14 and verse number 15. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Kawikaan 16 verse 6. Sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ephesians chapter 5 verse 24 to 25. Datapat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. 1 Peter chapter 3 verse number 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Sa mga talata pong ating binasa, ito po ang ating tanong. Anong uri ng pagkatao ang maitatayo kung ang salita ng Diyos ang maghahari sa puso ng isang bata? Yan po ang kahalagahan ng banal na kasulatan. Wala po siyang ituturong mali, wala po siyang ituturo na kung saan ang ating mga buhay ay mapapahamak, manapa ay dadalhin po tayo sa isang pagkatao na mabuti, isang pamilya na masaya. Ang sabi po ng talata, inuutusan ang mga anak na maging magalang at mapagmahal sa magulang. Inuutusan ang mga may asawa na maging tapat sa kanyang asawa, maging mapagmahal sa kanyang asawa. Inuutusan doon na magkaroon ng takot sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan.
binibigang instruction na meron tayong pag-asa sa kabilang buhay. Kung dumating man tayo sa sitwasyon ng buhay na tayo ay mayroong problema o wala ng pag-asa, ay hindi pagpapakamatay ang ating pupuntahan, kundi yung pagtitiwala at pananampalataya na ang buhay ay hindi hanggang dito lamang. Meron tayong magandang buhay na iniintay sa kabila sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga mag-aaral ay inaasahan po magkaroon ng banal na kasulatan o Biblia. Opo, ito ang dahilan kung bakit ang pangalan ng ating paaralan ay Good Shepherd Christian Academy of Batangas. Yung pong salitang academy ay nagpapakita po ng isang uri ng paaralan na tumututok sa paghuhubog ng buhay ng isang tao at umaasang ganitong uri ng tao ang kaniyang mahuhubog. Kagaya din po ng Philippine Military Academy. Bakit po tinawag na Philippine Military Academy? Sapagkat ang hinuhubog doon ay mga taong handang magsakripisyo para sa seguridad ng ating bansa. Handang ibigay ang buhay para sa ating bayan. Yun po yung klase ng buhay na nais i-produce nung academy na yon. Gayon din po naman ang ating paaralan, ang Good Shepherd Christian Academy of Batangas, ang nais natin ay makapag-produce tayo ng mga mag-aaral na hindi lamang matalino. Higit sa lahat ay merong mabuting pagkatao at pagkatakot sa Diyos. Hindi yung matalino na gagamitin ang kanyang karunungan o talino sa pagnanakaw, sa pandaraya, kundi gagamitin niya ang kanyang talino at karunungan para sa kabutihan, para sa paglilingkod, para sa kapakinabangang kabutihan ng kaniyang mga mahal sa buhay, ng kaniyang pamilya at ng komunidad. Mahahalagang alituntunin para sa online class. Habang isinasagawa ang online class, ito po ang mahahalagang alituntunin na dapat ating sundin. Mga bata, pumasok sa tamang oras. Maglaan ng 10 hanggang 15 minuto bago ang takdang oras ng klase. Ibig sabihin, doon sa schedule na ibibigay sa inyo para sa online class, dapat 10 to 15 minutes ready na kayo. Nakapasok na kayo doon sa mga online platform. Sa ating paaralan, ang ginagamit natin para sa ating online class ay ang vSmart webinar. Ngayon, kung sakali na yung vSmart webinar natin ay mayroong problema, inatasan natin ang lahat na mag-download ng Google Meet upang doon natin isagawa ang online class. Lahat ng online media na pwede natin gamitin para sa online class ay ating posibleng gagamitin tulad ng Zoom at Messenger. Tandaan, pumasok sa tamang oras. Huwag tayong late. Number 2, ihanda ang sarili at ang mga kagamitan para sa klase. Nakaligo na upang masigla ang pakiramdam. Magsuot ng tamang kasuotan sa oras ng klase. Sa mga mag-aaral na meron pong school uniform, inihimok na isuot ang school uniform ninyo. Kung wala naman po tayong school uniform, magsuot ng tamang kasuotan, maayos na kasuotan para sa ating pag-aaral sa online. Ito po ay upang ilagay sa isip ng mga mag-aaral na hindi ito isang basta-bastang gawain. Ito ay upang himukin ang ating mga mag-aaral na mag-aral ng mabuti. Baka ang isipin ng mga mag-aaral natin, ng mga bata, ay ito'y laro-laro lamang. Hindi po. Ito po'y formal education, bagamat online distance learning ang ating paraan ng pag-aaral. Maglaan ng komportableng lugar kung saan maliwanag at tahimik na lugar. Pumili po kayo ng lugar na tahimik, maliwanag, walang istorbo upang ang ating pag-aaral sa online ay maging maayos at matagumpay. Madali nating maunawaan ang mga aralin na ituturo ng ating mga guro. Ihanda ang mga kagamitan na gagamitin sa klase. Ang mga guro ninyo ay
magbibigay sa inyo ng instruction kung ano ang mga gamit na kailangan nyong gamitin sa klase. At itong mga gamit na ito ay kinakailangan nasa inyong piling. Nakahanda na ito. Kung ito man ay yung ating printed modules, kung ito man ay notebook, ballpen, siguraduhin ito'y nakahanda. Siguraduhin ding naka-charge ang mga gadgets na gagamitin sa online class. Huwag lobat. Tiyakin na hindi ito mamamatay during the online class. Kaya dapat naka-fully charged ang ating mga gadgets. O kaya ang charger ay nandyan sa piling upang kung maglobat ang ating gadget ay madali natin i-charge. Okay? Number 3, siguraduhin naka-on ang camera upang makita ng guro ang bawat mag-aaral at masiguro na nakikinig sa klase. Bawal po ang naka-off ang camera habang may online class. Sapagkat dapat kita ng guro ang mukha, ang itsura, ang ginagawa ng bata o ng mag-aaral habang merong online class. I-off or i-mute ang microphone upang hindi magambala ang guro o kaklase na nagsasalita. Okay? Yung pong microphone icon ay dapat merong bar na ganon upang ipakitang ito'y naka-off. Tinan po yung nasa picture. Dapat ito'y naka-off. Ano po? Ito ay upang hindi magambala ang pagsasalita ng guro o ng kaklase. Ito ay maaari lamang i-on kung mayroon ng pahintulot magsalita o kayo ay tinatanong ng guro ng tanong at kailangan nyong sumagot. Gamitin ang chat box. Isulat sa chat box ang katanungan o naisabihin sa guro. Magpaalam bago magsalita. Maging magalang sa mga isusulat sa chat box. Either kung tayo may V-Smart School webinar ang ginagamit o kung tayo may gagamitin ay Google Meet, yan ay mayroong chat box magpatulong upang ito ay malaman at kung paano gagamitin. Doon itatype or isusulat ang anumang tanong o nais sabihin. Kung nais magsalita or i-on ang microphone, ay mag-type doon ng pagpapaalam. Siguraduhin magalang ang mga isusulat sa chat box, lalo na kung ito ay tumutukoy sa dali lang po. Yan. Lalo na kung ito ay ini-address sa guro, maging magalang. Gumamit ng po at opo. Okay? Kung nagsasalita o meron mang isusulat na sasabihin sa guro, gumamit ng po at opo. At maging sa mga kaklase o kasama sa chat group, ay dapat magalang. Okay? Yan po yung ating sinasabi, maging magalang sa pananalita sa klase. Kahit kayo ay nasa bahay, ulitin natin, gumamit ng po at opo kung ang kinakausap ay ang guro at maging magalang sa pananalita kung ang kinakausap ay mga kaklase. Makilahok sa klase at usapan ng may buong atensyon. Kung hinihingi ng guro ang ating partisipasyon, kung tayo ay tinatanong, kung merong ipinagagawa sa atin ang guro online, makilahok sa klase at usapan ng may buong atensyon. Sunod, gawin at ipasa sa tamang oras ang mga gawain o modules. Ang lahat po ng ating mga gawain, modules, ay lalagyan ng guro ng oras o schedule. Schedule ng paggagawa at schedule ng pagpapasa. Panatilihin ang seguridad ng mga personal na impormasyon tulad ng address, phone number, larawan, password at iba pang kagamitan sa online classes.
Siguraduhin na ito ay secured. Huwag basta ibigay sa iba ang address, phone number. Huwag ibibigay sa iba ang username at password ng iyong Google account, ng iyong vSmart account, o ng anumang iyong social media account. Mag-ingat. Mag-ingat sa mga salamuha sa online. Kung meron mang mga tao na nais makipagpulong o makipag-communicate sa inyo online, ito ay ipagpaalam sa magulang. Siguraduhin na kayo ay mayroong pahintulot ng magulang. Ito ay upang maingatan ang inyong kaligtasan. Sunod, humingi ng tulong sa iyong guro o magulang kung mayroong problema sa iyong internet o sa iyong aralin o anumang problema na may kinalaman sa pag-aaral. Huwag mahihiyang humingi ng tulong. Huwag mahihiyang magtanong kung meron kang problema o meron kang hindi alam na gagawin sa iyong pag-aaral. Itong pang-11 ay napakahalaga. Huwag multitask sa oras ng online class. Huwag magbukas ng ibang gadgets na nakakaabala sa klase. Kapag nasa online class, nakatutok sa klase. Okay? Habang nasa klase, huwag gumamit ng YouTube, Facebook, o ibang websites na hindi kailangan sa pag-aaral. Kaya nga, kinakailangan na kayo ay kita ang ginagawa. Naka-on ang camera. Ito ay upang siguruhin kayo ay nakikinig. Mga mag-aaral at mga magulang, makinig po kayo sa aking sasabihin. Ang online class natin ay sinisikap nating gawin bilang ito po ang bahagi ng paaralan na gabayan at tulungan ang mga bata. Kayo, mga bata. Sapagkat limitado ang oras ng ating pag-aaral, limitado rin ang oras sa tinatawag na screen time. Hindi natin lahat maituturo. Kaya nga, kailangan ng gabay at pagtuturo ng mga magulang. Kung yung oras na inilaan ng paaralan para sa pag-aaral, para sa pagtuturo ng mga guro, ay inyong babaliwalain, inyong babastahin, sayang naman. Kung kaya, samantalahin ang bawat online class. Makinig ng maayos. Huwag gumawa ng ibang gawain. Kapag may online class, itutok ang isip, ang sarili, ang atensyon sa ginagawang pag-aaral. Pang-12, iwasan kumain habang nasa online class. Opo, iwasan kumain habang nasa online class. Bago at pagkatapos ng online class, saka po tayo kumain. Mayroong oras sa sadyang nakatakda para sa pagkain. Tingnan ang schedule na binigay ng guro. Halimbawa, dito sa time na ito, sa Monday at Wednesday, maaari kayong kumain bago ang 8 a.m. Pagtuntong ng 9:40 to 10, meron tayong recess. I-off natin ang online class. Pagpapahingahin natin ang ating mga mata. Pagkatapos ng dalawang subject, 11:40, dito sa ating schedule na ating tinitingnan, pwede na uling kumain, magpapahinga na uli ang ating mga mata sa screen. So, dito makikita natin na binigyan tayo ng oras ng pag-aaral at binigyan tayo ng oras ng pagkain. Kaya huwag kumain sa oras ng online class upang nakatutok yung ating atensyon sa ating pag-aaral. Sana po ito ay napapakinggan ng mga magulang at nauunawaan ninyo mga bata. Okay? Sa umaga ang ating online class at sa hapon ang ating self-learning activities. Okay? So, diyan sa self-learning activities, habang kayo ay nag-aaral, maaari kayong mag-chat, maaari kayong tumawag, maaari kayong magtanong sa inyong mga learning coaches, tutors, and especially sa inyong mga guro sa Good Shepherd Christian Academy of Batangas.
Okay? So, yan ang sample natin. Yan ang ating schedule. Yan ang schedule ng grade 4 to grade 10 sa Tuesday and Thursday. Okay? Lahat naman kayo ay bibigyan ng inyong mga guro o ng inyong mga gurong tagapayo ng schedule. Ibibigay sa inyo sa ating mga group chat, isesend ito sa ating mga messenger or anumang platform. Ito ay bibigyan kayo ng kopya ng class program. Okay? Ito is pag Friday. So, ito ay sa grade 2, sa grade 1, sa grade 3, sa kindergarten. Okay. So, laging dalawang bahagi ng ating pag-aaral. Merong online class, okay, kung saan ay gagawin ng mga guro ang pagtuturo sa inyo synchronously or asynchronously. Okay? So, meron din tayong bahagi na self-learning na talagang kayo ang magbabasa at mag-aaral sa ilalim ng gabay ng inyong mga magulang, tutors, or sinumang learning coaches ninyo. Mga alituntunin sa paggamit ng group chat. Meron tayong mga group chat. Pero ito ay lalagyan natin ng tamang gabay. Hindi natin ito maaaring gamitin ng basta lamang. Number 1, para saan ba ang group chat? Ito ay para maging madali at maayos ang ating komunikasyon o pag-uusap. Ito rin ay para sa mga tanong, anunsyo at mahahalagang bagay na may kinalaman sa ating pag-aaral at mga mag-aaral. Sana po ito ay malinaw sa atin. Maging magalang sa bawat isa. Kahit po tayo ay mayroong hindi maayos sa pakiramdam, kahit po tayo naiinis o nagagalit, sikapin natin na ang ating group chat ay puno ng paggalang. Huwag tayong gumamit ng mga salita na kung saan ay hindi po maganda para sa iba. Kung meron man po tayong concern, kung meron man po tayong complaints, kung meron man tayong reklamo, ay atin pong ilalagay sa private message at atin pong idadirect doon sa person or sa guro na nais nating pagpadalhan ng ating saloobin. Ano man pong reklamo, ano man pong bagay na nasa ilalim po ng salitang reklamo ay huwag po natin ilalagay doon sa group chat. Ito po ay ating ilalagay or i-message natin personally or privately doon sa guro o maging sa punong guro o sino mang tao na gusto nating pagpadalhan ng ating reklamo. Ang ating group chat ay panatilihin po natin na para lang doon sa pagbibigay ng impormasyon, pagkaklaro, pero hindi doon sa punto na doon po natin ilalagay yung atin pong mga complaints. Okay po? Mag-reply sa mga hinihinging impormasyon at announcements ng guro. Kung meron pong inilagay doon na impormasyon, hinihinging impormasyon at announcements ng guro, tayo po ay mag-reply. Kaya din po naman, matuto tayong mag-backread para lalong maunawaan ang pinag-uusapan. Kung hindi agad natin nabasa, ano po, ang anunsyo or anuman pong instruction ng guro o ng gurong tagapayo, ay tayo po ay matutong mag-backread. Ano po, mag-backread po tayo. Iwasan din po natin yung pagkiklik po ng mga thumbs up. Ano po, yung thumbs up tapos ay mapupuno ng thumbs up, aakit yung message. Huwag na po, kung maaari po, kung mismo magta-thumbs up kayo doon sa message, doon na lang po sa message. Huwag na po tayo yung para humaba pa ng humaba at pumunta sa taas at mahirapan tayong mag-backread. Ano po, iiwasan po natin yan. Mag-ingat sa paggamit ng tandang padamdam o exclamation point. Kasama po nito ay mag-ingat po tayo sa ating paglalagay ng pananalita. Hanggat maaari, sikapin po natin na yung atin pong mga isinulat ay hindi po mababasa ng mali o mamimisinterpret. Ano po, sikapin natin na mapanatili natin ang magandang relasyon. Kahit po ang ating gamit ay itong group chat sa communication. Ano po, sana po tayo nagkakaintindihan. Ano man pong problema, ano man pong mga bagay na ating kakaharapin, pwede po natin pag-usapan ng maayos.
Ano po, pwede po natin daanin sa tawag para nagkakarinigan po tayo, nakakakitaan po tayo. Ano po, at kung tayo naman po gagamit pagsulat gamit sa yung ating mga chat rooms or group chat, sikapin po natin na maganda po ang ating mga pananalita. Ano po, kung sa private message man, ay maganda po ang ating pananalita. Iwasan ang pagpo-post ng mga bagay na walang kaugnayan sa klase o mga bata. Yung ating mga group chat po ay para lamang sa mga bagay na may kaugnayan sa pag-aaral. Ano po, huwag po tayong mag-post ng anumang bagay na wala pong kinalaman dito. Kung tayo may isa-share na information sa mga balita, huwag po natin dun ilagay. Kung meron po tayong ibinebenta sa ating pong online selling, huwag po natin dun ilagay sa ating group chat. I-private message na lang po natin yung gusto nating share ng information na walang kinalaman sa pag-aaral o yung gusto nating bentahan. I-private message na lang po natin. I-PM na lang po natin. Ano po? Okay? So, iwasan ang makipag-away sa group chat. Walang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Huwag tayong mag-away sa group chat. Kung tayo man po'y nagalit, meron tayong problema, meron tayong reklamo, huwag sa group chat tayo mag-away. Ano po? Sana po tayo nagkakaunawaan sa ganitong bagay. Okay? Sabi nga po dito, walang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Ugaliin na magtanong muna sa guro ukol sa mga nababasa o nababalita ang impormasyon. Ano po? Bago po tayo mag-react, bago po tayo magkaroon ng komento, ano po, sa ilang mga bagay, siguraduhin mo ng atin pong natanong at naunawaan po ang bahagi ng paaralan o bahagi ng guro. Okay po? So, makipagtulungan, huwag mahihiyang magtanong at makipagkaibigan sa lahat ng kasapi ng group chat. Ano po? Yan po ang ating oobserbahan. Inaasahan ng mga guro at ng paaralan ang inyong kooperasyon at suporta upang sama-sama nating magabayan ang inyong mga anak sa pinakamaayos at pinakamabuting paraan. Paalaala din po, binabanggit po natin sa atin pong mga Facebook account, ang mukha ng bata sa Facebook account ay dapat po'y nakikita. Ang pangalan ng mga bata ay maayos, hindi po pabaliktad, sapagkat ito pong mga Facebook account na ito ay ginagamit natin para sa formal education. Ulitin po natin, dapat po ay maayos ang itsura, mukha sa Facebook, profile picture, at yung mga pangalan ay nakaayos ang pagkakalagay, hindi po pabaliktad. Okay? O gumagamit ng ibang pangalan. Maaari pong nickname or full name, basta po ito po ay hindi malayo sa tunay na pangalan. Ano po? Okay? Meron po tayong oobserbahang demerit system. Sa pagsisimula po ng klase, lahat po ay mayroong 100 points every quarter. Every quarter, meron po tayo 100 points agad ang bawat mag-aaral. Sa bawat tala ng hindi pagsunod sa mga alituntunin sa online class at paggamit ng group chat, ito po sa bahagi ng mga bata, 2 puntos ang babawasin. Halimbawa, hindi maganda o hindi maayos ang suot sa online class. Basta na, -2. Nakitang kumakain habang may online class, -2. Nakitang hindi nakikinig sa online class, -2. Ito po ay bahagi ng grade ng mga bata. Sana po ay obserbahan natin ang tamang ugali sa online class. Mga bata, ito ay para sa inyo. Bagamat kinakausap din natin sa pagkakataong ito ang mga magulang sapagkat kailangan din nila itong alaman, ay mahalaga na kayo mismo ay nauunawaan ito. Kung gusto nyo mapanatili yung 100 points, ay sikapin ninyo na susundin ninyo ang mga alituntunin para sa online class na ating binanggit. Also, dapat nating alaman ang mga major offenses. Hindi porket online distance learning ay hindi na kayo sakop, mga bata, ng pulisiya ng paaralan. Ang lahat ng mga mag-aaral sa Good Shepherd Christian Academy of Batangas
ay sakop ng policy ng paaralan. Dahil kayo ay enrolled students ng Good Shepherd Christian Academy of Batangas. Narito ang ilan sa mga major offenses na may kaakibat na disiplina. Pagsisinungaling. Okay? Vandalism. Ito yung pagdudumi ng mga public places. Okay? Cheating o pandaraya. Pagsusugal. Pakikipag-away. Okay? Na nakakadulot ng injury sa iba. Extortion or asking money from others. Panghihingi. Okay? Pamimilit ng paghingi ng pera sa iba. Okay? Hindi maayos na yung gross misconduct, talagang matinding kamalian ng pagkilos. Pagnanakaw. Okay? Kawalan ng paggalang sa mga guro or authority. Pagbabanta sa mga guro o sino mang staff ng paaralan. Paggamit ng mga masasamang salita tulad ng mga pagmumura at iba pang hindi magagandang salita o mga bastos na salita. Immoralidad. Okay? Immoralidad. Kung sexual harassment, public display of affection, acts of lasciviousness, sakop kayo mga mag-aaral ng pulisiyang ito. Mag-ingat kayo sa inyong mga pinopost. Okay? Mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa. Okay? Sa mga pagnanakaw, okay? O kawalan ng pahintulot na pagkuha ng mga test materials. Okay? Or anumang gamit ng paaralan. Pag-inom ng alak. Okay? Pagdadala o pagtatago ng mga deadly weapons. Okay? At paggamit, pag-iingat at pagbibili ng mga ipinagbabawal na gamot. Okay? Hazing. Okay? Hindi na natin masyadong babasahin lahat. Pasimuno o pakikilahok upang matigil ang klase. Okay? O hindi pagdalo ng klase. Pagbabanta at paghihimok sa iba. Okay? Para hindi magawa ang kanilang duty. O halimbawa mga guro o mga mag-aaral ay hinihimok nyo o binabantaan para hindi maka-attend ng klase. May online class man tayo ngayon. Okay? Pandaraya ng mga school records and forms. Pandaraya ng pirma. Kasama yan sa major offense. Yung bullying and cyberbullying. Lalo na ngayon na may online class. Nakamonitor ang inyong mga exchange ng pagsasalita. Okay? Ang inyong mga usapan. Kapag mayroong reklamo na nakarating sa amin, mayroong ebidensya ng cyberbullying and bullying online. Okay? Kayo ay maaaring lapatan ng kaukulang disiplina. Lahat ng major offenses ay subject for suspension. Pwede kayong hindi tanggapin sa klase or sa online class. Okay? Suspension yon. Pwede kayong hindi tanggapin sa klase or sa online class ng ilang araw. Exclusion. Pwede kayong tanggalin sa paaralan or expulsion. Ito yung pinakamatinding parusa na kung saan kahit sa ang paaralan ay hindi na kayo maaaring tanggapin pa. Okay? Depende sa tindi ng inyong naging offense. Okay? So, paalaala bilang mga mag-aaral ng Good Shepherd Christian Academy of Batangas, hindi porket wala sa paaralan ay hindi na natin oobserbahan ang mga tamang pag-uugali at pagkilos. Ang ating pagkilos at pag-uugali ay kailangan pa ring sumusunod sa mga gabay at panuntunan ng paaralan. Okay, sana malinaw ito. Ilang mahahalagang paalala.
ang lahat ng mga mag-aaral ay sa printed modules mag-aaral at magsasagot. Nais po nating ipaliwanag na mula po preschoolers hanggang high school ay bibigyan na po natin ng printed modules. Ito po ay sa dahilan na yun pong online digital modules ng V-Smart ay hindi saktong-saktong kapareho ng printed modules. Noon pong i-promote sa atin ito ng publishing ay ito po yung kanilang pagkakasabi sa atin na exactly the same ang content ng printed modules at ng online digital modules sa loob ng B-Smart. Kaya lamang po ay atin pong natuklasan at kanila din po namang inamin na hindi po saktong-saktong parehas. Kung kaya po, nagdesisyon na po ang ating paaralan na ang lahat ay ng mag-aaral ay magsasagot sa printed modules. Dagdag po dito ay upang ipagpatuloy ang pag-aaral kahit walang internet at walang kuryente. Opo, sa mga baitang na wala pang printed modules, dahil nga po sa dahilang pag-antala o naaantala po na out of stock. Okay? Ang printed modules, naantala po ang pagde-deliver ng printed modules. Lahat po ng baitang na wala pang printed modules for the meantime ay sa online digital modules sa loob ng B-Smart muna mag-aaral at magsasagot. Ang lahat po ng mga mag-aaral ay bibigyang gabay ng kani-kanilang mga guro. Opo. Gayun din po naman, alamin sa guro ang paraan ng pagsasubmit o pagsusumite ng iyong mga tinapos na gawain. Pakinggan ang instruction kung paano isasubmit ang iyong tinapos na gawain. Kung ito man ay videos na i-upload sa YouTube, kung ito man ay mga ginawang gawain na kailangang picturean, okay? O kailangang i-type, kailangang i-upload, okay? Alamin sa guro kung paano ito isusumite. Laging maghanda ng notebook at panulat tuwing mayroong online class upang maisulat ang mahahalagang impormasyon, paalaala at iba pa. Sa piling po ninyo habang kayo mayroong online class, mga bata, meron kayo dapat kahit notebook at panulat upang habang nagdi-discuss ang guro o may sinasabi, nakakapagsulat kayo, nakakapag-jot down kayo na ilalagay niyo yung mahalagang impormasyon o paalaala. Okay? So, dito nagwawakas ang ating nagtatapos ang ating online orientation para sa inyo mga mag-aaral at may ilang bahagi na para na rin sa ating mga magulang. At mahalagang itong bahagi na ito alam din po ninyo mga magulang. Kung kayo po ay mayroong katanungan, paglilinaw, ay maaari po ninyong itanong sa gurong tagapayo ng inyong anak. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.